Oo, si Kuya Raul. Pogi, gandang umaga. Ingat kayo dyan, Pinas. Yan. God bless all. Keep safe. Kumusta kayo sa Pinas? Okay naman, awa ng Diyos. Tama ka? Oo. Ha? Sukanas ko. Ano na, para makatag kayo. Ingat. Okay. Ingat ka kuya. Walking ka? Oo. Tapos na, Ayos. pauwi na ako. Ayos. Sige. Ingat. Okay kuya. Ayun, good morning mga kapobre. Kamusta kayo dyan? At nagbabagyo dyan. Sana naman ligtas kayo dyan. Dahil may super typhoon as far as I know. So yun, napa-day off tayo ng alanganing araw. At kinakati tayo magmotor. Tama yung kasabihan na pag may motor ka, talagang kakatihin ka. Lalo na pag araw-araw mo na itong ginagawa. Pag isang araw na di ka makapagmotor parang namimiss mo agad, diba? Alright, so ito binabaybay natin ang Almina Road at magpapalinis lang tayo ng motor, and then maghahanap tayo ng mapagbe-breakfastan. Yun, shoutout pala kay Kuya Raul kanina. At ituloy ko na rin yung kwento tungkol sa paano ako kumuha ng lisensya dito sa Dubai, yung motorcycle license. Ano ba yung mga paghanda at yung mga steps by steps na gagawin nyo o ginawa ko kung matatandaan ko pa. Medyo matagal-tagal na rin yan. Ang tagal neutral muna tayo. Yun, so una kong ginawa, syempre research muna ako. Nagtanong-tanong muna ako sa mga tropang may motorcycle license. Unfortunately, iilan lang yun. Nagtanong din ako sa mga driving school. Yun, research muna kayo, then magpaalam kayo ng mabuti. Yan, sa asawa nyo or mga jowa nyo o sa magulang nyo. Alam nyo naman kung gaano kadelikado magmotor, lalo na dito sa UAE. Mabibilis na sasakyan. Ang mga daan ay nakadisenyo para sa mga mabibilis na sasakyan. Bawal ang kamote. Yan, kumbaga. Walang kamote dito sa Dubai dahil sobrang bibilis ng mga sasakyan. Katulad nito, patay, huli ang kamote. Pwede ba ako dito huli siya bawal na kasi yan ngayon scooter Yo, so pagkatapos nyo mag-inquire, syempre malalaman nyo kung magkano yung mga presyo. Nag-range ang presyo ng motorcycle license between 3,000 to 6,000 dirhams. Yan.
rush. Tuloy ko na lang yung kwento maya-maya. Palinis muna tayong motor dahil nag-sunstorm last week. A few moments later. So yun, okay na mga kapobre. Malinis na ulit. Dudumihan na naman. Dudumihan na naman natin. So, sana ba tayo? Pag nakapili na kayo ng driving school, hihingan na kayo ng requirements. Yan, Emirates ID and eye test. At wala ng NOC, hindi na ako hiningi ng NOC ngayon. Then, syempre yung paunang payment, paunang bayad. May mga options ngayon na pwede mo nang bayaran in 4 terms by Tabi or Tamara dito sa Dubai. Then kung gusto mo naman ng unlimited na kahit ilang try, medyo may kamahalan nga lang yan. Then after mong bayad, syempre sasabihin na sa'yo kung ano yung mga kailangan mo na kagamitan. Syempre number 1 yung helmet, riding boots, yun. First time ko dumaan dito, nakakalito. Nakakalito ang daan. Bangkingan. Yun, so dapat riding boots. Or, kasi yung binili ko nun, ginamit ko yung pang construction lang na leather, na metal yung dulo. Pwede na raw yun. Kasi yun naman ang ginagamit ng karamihan. Then yung elbow pad and knee pads, yan, dapat gusto nila yung may metal plate. At yung gloves, gagamit din kayo ng reflective vest. Saan ba kailangan ng wired earphones? So bibigyan kayo ng intercom habang kayo ay nagte-training. Dahil hindi naman puro intercom ready ang ating mga helmet. Sa wired earphones, doon magbibigay ng command yung inyong trainer. Yan. One more thing. Kailangan mo pala ng long sleeves. So after mo makumpleto yung kagamitan, ang unang step sa driving school ay ang theory. Ipapasa mo muna yung kanyang theory exam. So ngayon ay online na, so pwede ka na magbasa sa bahay. Hindi ka na pupunta sa school para umattend ng theory lecture. You can do it on your own time. Then once na kumpleto mo yung theory lectures mo, ay mag-undergo ka na ng theory exam. Yan, mahirap din yan. Anyway, may mga mock exam naman na kung di ka pa talaga ready, kung di mo maipasa-pasa yung mga mock exam, pwedeng wag ka munang mag-theory test. So sa theory test, I think, di ko na makatandaan siguro mga 35 to 40 questions kailangan mong maipasa. Huwag ka lalampas sa 5 mali. Otherwise, magbabayad ka ulit. At uulitin mo yung theory test. So,
So once naipasa mo na yung theory test, magsisimula na kayo sa yard exercises. Yan. So may mga series of exercises sa yard na kailangan mo sa uluhin. I think around 5 or 6 yata yan. Available yan sa YouTube. I-search nyo lang mga yard exercises. Ganun ginawa ko. Sinearch ko yan sa YouTube. Pinag-aralan ko. So ano bang mga matututunan mo dyan? Tuturo sa iyo yung mga paggamit ng signal light, yan, pag slow drive, pag emergency brake, yung tamang pag-banking. Medyo mahigpit din yan, mahigpit sila. So once na matapakan mo na yung linya during your test, ay automatic bagsak ka na. So kailangan talaga ng practice. Anyway, it will take you, I think 10 hours yata yan yung yard exercises na yan bago ka makapag yard test. Yung experience ko, dahil hindi ako marunong mag-clutch, hindi ako makaalis. Primera, lagi nag-stall. Primera stall. So, yung unang araw ko ay minastra ko lang yung makaalis sa primera, makatakbo. Lagi siya nag-i-stall. Kailangan ko overtake dito. So after ng yard exercises at yard test, pag napasa mo na yan, ay lalabas na kayo sa road. Hindi ko lang alam sa ibang driving school. Doon kasi sa driving school na pina-enrollan ko ay maximum 2 lang na riders per instructor. So sa unang araw ay yung instructor ay susundan mo lang kung ano yung mga ginagawa niya. Sumusunod ka sa kanya, dalawa kayo. Then sa next day, siya na yung nasa likod. Magbibigay lang siya ng command using your wired earphones na yan. Yun, afternoon. So mga 10 hours din siguro kayong magpapaikot-ikot yan. Hindi naman sa isang araw lang yun. Kumbaga sa isang araw, 2 hours, sa isang araw, 1 hour. So I think mga 10 hours yun, completion nun. So after mo makomplete yung road exercises, magkakaroon ka na ng assessment. Hindi ka pa i-assess ng RTA. Kumbaga i-assess ka pa lang ng mga riders. Once mapasa mo yung assessment ay yun, RTA final road test na. This time hindi na nakamotor yung susunod sa'yo. Ang nakasunod sa'yo ay kotse na. Nandun na yung lokal na RTA official. Try natin magkape dito. Open, yeah? Yun. Saan ba tayo? So pag nakalampas ka na sa assessment ay sunod na yung final road test. Nasabi ko na, di ba? And then pag napasa mo na yung final road test mo, congratulations, makukuha mo na ang license mo within an hour. Ganun kabilis. Ganun na nangyari sa akin. Yan, ang sarap ng feeling nung nakuha mo na yung license. Cappuccino, simil foot. Yeah. Thank you. You have more bikes there? Okay. Can I take video? Yeah? Yes, Nice. Okay. I'll take video later. Ikuta ko lang to. It's okay? Take vlog? Okay. كيف؟ جيب سمع لا انا بقول لك سيم فيديو سيم Yeah.
Hindi naman pala ganun kamahal din dito. Okay din. Akala ko hindi pwede sa kapobre. That's all. Thank you. So, mag-breakfast lang tayo dito. At mainit na rin. Batsi na tayo. Panalo, oh. Ang bait pa ng waiter, si Ala. Ang ganda ng makakuha niya, oh. Pinagpipicturean tayo. Ayos, mga kapobre. Sarap ng breakfast natin. Cheesy bread. Nice. Hindi naman ganun kamahal. Abot kaya naman. Minsan lang. Dito nga pala tayo ngayon sa Bikers Cafe. Dito sa may Jumeirah Road. Makalampas lang ng Mercato. Panalo. Dito ko nakikita yung mga big bikes na tumatambay. Sabi ko, one day kakain ako dyan, tatambay din ako dyan. Yun, nagkatotoo na nga. Ang maganda pa, walang ibang tao, solo ko. So, hindi nakakaya. This one. So yun mga kapobre, putok na yung init, no? Pwede na tayo umuwi. At maglalaban na tayo. Sisimulan natin maglaba. Yun naman ang favorite pastime ng mga kababayan natin dito sa Dubai. Maglaba pag day off. Yan. Alright. Hanggang dito na lang siguro. Sasama ba kayo sa bahay? Yun. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Babush.